Mapakla ang pagtanggap ng ilan sa isang bagong panukalang buwis. Kung sakali kasi, pati ba pagdidildil ng asin, magmamahal na rin? Saksi si Bernadette Reyes. Matapos buwisan ng bisyo sa paninigarilyo at pag-inom ng alak, minsan na rin isinulong bagamat hindi pa pumapasa sa kamera ang buwis sa soft drinks at iba pang matatamis o may asukal. Mabuti na lang daw iba ang trip na pantanggal umay ni Kim. Ang gusto niya at ng kaibigang si Paula, chichirya. Everyday ata. Bakit? Ba't ganun ka kadalas ka? Wala, after lunch, parang ano lang, dessert. Siyempre yung alat nung minsan nung chichirya tapos yung iba matamis din. So ay nakakainganyo kung bakit gustong kainin din. Pero pati ba naman lasang yan, balak buwisan. Yan mismo ang plano ng House Bill 3719 ni Masbate Representative Scott Davis Lanete. Papatawan ng buwis ang anumang pagkain basta may asin tulad ng chichirya, delata, pati ibang processed food. Ang buwis, piso sa bawat miligram ng asin na lalagpas sa 1/3 na nirekomendang daily intake ng Department of Health. Tataas ang buwis sa bawat pagtaas ng dami ng asin na lagpas sa recommended daily intake. Maganda naman daw ang layunin na may akda. Pigilan ang epekto ng silent killer na asin na maaari raw maging sanhi ng high blood pressure at magdulot ng heart attack o stroke. Kaya nga raw marami ng bansa ang nagpataw ng syntax sa asin. Pero hindi lang ito tulong para maging healthy. Dagdag paraan din ito para tumaas ang koleksyon ng buwis ng gobyerno. The bill wishes to include preservatives placed on food products as well as the junk food since these are unhealthy goods which people need to intake. Ang panukala, nagtatalo pa sa panlasa ni Kim at Paula. Okay lang naman, siguro. Kung kaya pa namang bilhin, edi bibilhin. Pag hindi na, edi wag. Pwede na hindi na ako bumili dahil kasi medyo mahal na nga. Di mas bibili na lang ako ng mas healthy food, diba? Pero sa mga manggagawa ng asinang ito sa Bulacan, mapakla na ang dating ng panukala. Huwag naman taasan ng buwis. Iayos lang. Dahil ito yung may-ari ito, dumatayin na sa buwis yung plastan. Buwis piyasin. Ang mga panukalang dagdag buwis, sunod-sunod dahil tinatayang 159 billion pesos ang mawawala sa gobyerno pag tinupad ang pangakong ibaba ang personal income tax na ipinangako ng Pangulo noon. Kaya bukod sa buwis sa matatamis at maaalat, may mga panukala na ring dagdagan ng buwis sa langis na inaasang magpapamahal ng pamasahe at mga produkto dahil sa dagdag gasto sa delivery. Posible ring i-adjust ang buwis para sa mga sasakyan. Pinag-aaralan ding alisin ang VAT exemption ng National Grid Corporation of the Philippines na magpapamahal sa kuryente at VAT exemption ng mga domestic shipping operators na magpapamahal sa pamasahe sa barko. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi.